Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Tizon ang pagsasampa ng kasong graft sa Office of the Ombudsman laban sa 20 mga opisyal ng ahensya at 4 na contractor na tinuturong may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso ang St. Timothy Construction Corporation na kinakatawa ni Sara Diskaya, dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, at dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Hernandez at JP Mendoza at ilan pang respondents. Kinasuhan rin ang mga contractor ng SYMS Construction Trading na kinatawa ni Sally Santos, Wawa Builders na kinakatawa ni Mark Alan Arevalo at IM Construction Corporation na kinakatawa ni Robert Imperio. Ayon kay Dizon, ang pagsampa ng kasong malversation through falsification of public documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Government Procurement Act laban sa mga respondents ay may kaugnayan sa 5 maanumalyang project sa Bulacan. Tiniyak rin ni Dizon na simula pa lamang ito at marami pa silang taong pananagutin. Sisimulan na rin nila ang proseso ng dismissal o pagsibak sa mga sangkot dito. Binigang linaw ngayon ng legal team ni dating Pangulong Duterte ang dahilan nila ng paghili ng adjourned proceedings na kinakaharap nitong war on drugs sa International Criminal Court. Ayon kay Nicolas Kaufman, ang lead counsel ni Duterte na dumaranas ang 80-year-old na dating Pangulo ng cognitive impairment, kaya hindi ito maaring dumalo sa pagdinig. Maging ang kanyang mga 4 na anak ay hindi nakikilala ng dating Pangulo at hindi rin nito maaalala ang kaso na kinakaharap niya. Dahil dito, naniniwala sila na hindi nag-i-improve ang kalusugan ng dating Pangulo, kaya hiniling nila sa pre-trial chamber na dapat ay i-adjourn ang lahat ng mga legal proceedings sa kaso nito indefinitely. Nagsumite rin sila ng extensive medical information ng dating Pangulo sa ICC. Unang hiniling ng kampo ng dating Pangulo na sana ay payagan na ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapawi sa kanya kapag naaprubahan ng hirit nila ng interim release.